Naglulup pa. Nag-autoplay. So, ito po pag-uusapan natin. Ito nga po nabalitaan ko mga kababayan na itong si Congresswoman Jinky Luistro ay disbar daw po di umano ng kampo ni Digong Duterte. Bakit nga po ipapadisbar mga kababayan ni Digong itong si Congresswoman Jinky Luistro? Saan nga ba nagsimula ang alitan? O bakit nga ba ano ang pangyayari sa likod kung bakit itong si Congresswoman Jinky Luistro ngayon ay ipadidisbar daw di umano nila Duterte? Mga kababayan, mukhang tila napikon ata itong si Digong nang itong si Congresswoman Jinky Luistro ay nabitbit po niya o kumbaga nahulog sa patibong itong si Digong at dahil nga po doon ay nagsalita ng extrajudicial confession itong si Digong doon sa Quadcom na kung saan po ay wala siyang nagawa. Nagpalusot pa nga ang kanyang abogado, subalit sablay pa rin. At syempre pag-uusapan din natin mga ka-GPnatics ay tungkol po dito. Itong si Senator Bato, mga kababayan, inilaglag na ang kanyang amo. At syempre itong si Digong masama ang loob. Di ba? At pag-uusapan din po natin, pinalayas pala itong si Lorraine Badoy, mga kababayan, doon sa Quadcom. Aba, napahiya pala ito, si Lorraine Badoy. At pag-uusapan din po natin ang bastos na congresswoman na sinabon ng kapwa mga congressman. Dahil nga po, doon sa kanyang inasal. At atin pong napag-alaman, ayon sa ating mga nakita at nabasa, mukhang tila grade 1 lamang daw po itong si Cardema. Ano nga ba ang totoo mga kababayan? Mamaya tingnan po natin ha. Pero anyway, batiin ko muna ang lahat ng mga naririto ngayon. Nandali lang ha. Medyo yung lalamunan ko, maano pa meron pang laman. Skybright, shoutout sa iyo ha. Kay Sylvia Latorre, kay Baby Pangililan Maranan, Nicole Dalupang, Annabel Angeles, Yuki Sawaki, kay Sir Antonio, Connie Ratleg, Ange Reyes, Brett Udang, Odi Lennon, Flora Corrales, Ninita Umali, kay Onesto Pantalia, Jolly Requesto, kay Nilda Arceo, Libita Alcantara, Baby Pangililan Maranan, Nadine Pacho, kay Ma'am Leticia Fernando, Nilda Arceo, Topa Kids Matias. Shoutout din kay Mary Jane Bilayo, Romeo Barcibal, Levita Alcantara, Feliciano De Ocampo, kay Maria Palisok, kay Miss Marie, Nadine Pacho, kay Mami B. Thank you so much po sa pag-member ulit dito sa ating channel. Catherine Lucido, Julie Tiangzin, kay Argo, shoutout sa iyo Catherine Lucido, kay Pablo Hernaez, Yoli Binuya, kay Dain Quino. Shoutout din mga kababayan sa mga viewers natin sa Facebook, Carmelita Soriano, Ma'am Leticia, Ana Besinio, Leticia Fernando, Doc Peli Perez, Mary Ann Gimon, Jenny Gilaco, at kay Ma'am Semi Celeste, at kay Josephine Estrella, Don Pedro. Salamat po sa panonood. Okay, mga kababayan, marahil siguro yung mga nag-aabang sa atin palagi, ngayon ay nawawala, no? Kasi sabi nila, wala na, hindi na nagla-live si GP. Pero okay lang yan. Ganun talaga ang buhay. Ngayon, pag-usapan na natin, wag na natin patagalin mga kababayan. Sabi ko po kanina, itong si Congresswoman Luistro ay plano po na ipadisbar. Bakit, mga kababayan? Ano ang katotohanan? O, totoo ba na ipadidisbar? Ayon po dito kay Jason Sa, mga kababayan, ay ipadidisbar nga po daw ng kampo ni Digong itong si Congresswoman Luistro. Sa kadahilanan, mga kababayan, ay ano daw po ang dahilan? Ito po. Ayan. O bakit ayaw na naman? Teka po ayaw lumabas.
Ayan. Ito po, oh. Ayan, ang sinasabi ng kampo nila, former President Rodrigo Roa Duterte is set to file disbarment case versus attorney Jerbil Abanilla Reyes Luistro. Also known as attorney Jinky Beatrix Luistro, she is a Batangas 2nd District Representative and then House of Representative. Naunan rito, inamin ng abogado na itinago niya ang kanyang asawang mayor sa isang bayan sa Batangas na pinaghahanap ng mga alagad ng batas sa bisa ng isang warrant of arrest. Yan po yung sinasabi nila na dahilan kung bakit daw po nila didisbar itong si Congresswoman Luistro. Parang, kumbaga mga kababayan, alam naman natin, sagot na natin dati, ang tungkol po sa pagtatago ng asawa ni Congresswoman Luistro. Dahil ang kanyang asawa ay kinasuhan ng 2 case of rape na alam natin fabricated, gawa-gawa lang, yung address fabricated din mga kababayan, 'di ba? Iba yung pinagpapadalahan ng address. At dahil nga ngayon ang gustong mangyari ng mga kampo nila Digong ay syempre i-divert na naman ang usapin. Bakit nga ba nila ginagawa ito? Mukhang napahiya po mga ka-GP Natics ang kampo ni Digong nung panahon na nasa Congress po itong si Digong at ginigisa ng mga congressman at congresswoman na kung saan po ay nadala sa extrajudicial confession ang mga statement nitong si Digong. Nadala po siya sa matinding pagtatanong. Yung taktika ni Congresswoman Jinky Luistro ay hindi po kinaya ni Tatay Diggs. Mga kababayan, ito po yun, oh. Statement that you are taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, both legal and illegal. It is my humble submission, Mr. Chair, that the former president can be considered liable for all these crimes under the theory of conspiracy by being a principal by inducement. I wish to manifest, Mr. Chair, that without the order, I totally agree at Doc Ami Balmeo, no? It seems Attorney Luistro was trying to test how good Duterte as a lawyer. Exactly. without the reward, these police operatives should not have resulted to killing a huge number of victims of war on drugs. Beg to disagree with your premise, ma'am. I understand, Mr. President, but that is a manifestation. Yes, but you know, Thank you, a Mr. police is President. supposed to do his duty. He goes to school for 2 years. He receives instructions to how to go about his duty. And we have to give the presumption of regularity. That's a principle of law. Thank you, Mr. President. Pag Shout out, every time Munting na Tinig. ginawa kaya, in your favor is the principle of regularity Presumption in the of performance regularity of duty. of performance of official duty, Mr. President. Thank you for Doon your ba lang enlightenment. tinuturuan na si Digong? Oh. Mr. President, I wish to ask, with all due respect, considering your statement of taking full legal responsibility, both to legal and illegal activities, can I equate this statement of yours to an extrajudicial confession of guilt? Well, in a sense, yes. Wala na akong magawa eh. Are you saying yes, Mr. President? Yes, because I ordered the campaign against the drug syndicates. At kung anong ginawa nila, whether illegal or not, it was ako ang nag-utos. In that sense, I take that responsibility of their actions. Wala akong magawa eh. Commander ako, nag-utos ako. Puntahan ninyo yan. Just like a commander, or not a military, police, iutusan mo. Pag may nangyari dyan, magkabulyaso, whether right or wrong, iyo yan. Iyo talaga yan. Kung hindi ka naman bobo na mayor, hindi mo. Tanga talaga eh, no? Oh, advance ko lang ha. Along with the 10 other companions. That is not true. That is a job of the police. Teka lang. 6 Chinese personalities were killed during the raid, and 11 others were brought to Laod Quarry, where they were summarily executed and buried upon your order, according to the testimony of Arturo Las Cañas. Do not believe Arturo Las Cañas. Let me proceed to Binubula the ka lang yan. next question, Mr. President. In 1993, Mr. President,
binomba po itong St. Peter's Cathedral in Davao City where 7 died. Naalala niyo po ba ito? And according to Arturo Las Cañas, Mr. Chair, point of order. What was I would like to find out excuse me, if Attorney Delgra is coaching the President. Because she has been whispering in the ears of the former President. What to find out? Attorney Delga, please refrain from coaching. The President is able to answer all these questions. He's advising me. And About my you're legal only rights. limited to advising the Legal your client rights. with his rights. Nothing more, nothing less. He's I a hope lawyer. you follow the rule, Attorney Delgra. Please proceed. He does not have to coach me. I know how to answer. Mr. Chair, 1993, binomba po ang St. Peter's Cathedral, Davao City where 7 died. Naalala niyo po ba ito, Mr. President? Yung simbahan, ma'am. Opo, St. Peter's Cathedral in Davao Yes, ma'am. City. At sangayon po kay Arturo Las Cañas, kayo ay galit na galit sa pangyayaring ito. Sinong hindi magalit, ma'am? At dahil po sa inyong mahigpit na galit, ay inorderan niyo po itong sina Las Cañas na bombahin ang mga moske, kasama po ang Kamamara Mosque at Bancorehan Mosque. What can you say about this? Crazy, ma'am. Do you know that my mother is a Muslim? That's an idiot statement. In other words, you are denying. Of course. Mr. President, let me proceed to June Pala. Sino Parang hindi naman ako agree doon, mga kababayan, mga ka-GP Natics. When it comes to religion, parang hindi yun applicable doon eh. Kasi, tingnan mo ha, yung mother mo is a Muslim. O, sabihin natin, kung ganyan yung argumento mo, idalhin natin doon sa pagiging Kristiyano. You are a Christian, di ba? Christian ka. Although, minsan, talagang sablay, minumura niya ang Panginoon, dinuduraan niya ang simbahan, pero yung mga pinapatay din naman is also a Christian, right? Kahit yung mga drugista, kahit yung mga drug pushers, they are all Christians. So kung sinasabi mo, mga kababayan, na hindi ko kayang gawin yan because they are, yung Kamamaramos, tama ba ako nang sinabi niya, basta yung mosque, na yan, ay hindi ko pwedeng gawin. Kasi ang nanay ko ay isang Muslim. So therefore, mga kababayan, kung ganyan ang argumento mo, dapat hindi mo rin pwedeng gawin doon sa kapwa mo Kristiyano ang pagpatay. Although sila ay mga drug pusher, sabi mo, drug addicts, mga kababayan, it really not, hindi po siya, yung argumento ni Digong ay hindi akma. Sinasabi niya na Muslim po yun. That is idiot statement. Diba? Idiot statement yan. Ang nanay ko ay Muslim. Hindi ko pwedeng gawin yan. Nabombahin sila. Kaya mo nga patayin yung ikaw na Kristiyano. Nagagawa mo nga patayin yung kapwa mo Kristiyano. So therefore, mga kababayan, hindi po yan magko-complement sa sinasabi mo na ka-idiotan yung statement na pinasabog mo ang moske. Diba? So, kung kaya mong gawin sa kapwa mo Kristiyano, so therefore, kaya mo din gawin kung ito ay Muslim. Hindi po yun, hindi po yun nagja-justify doon sa sinasabi mo, Digong. po si June Pala? Well, he was a broadcaster. He's a broadcaster who used to criticize you during his programs. Tama po ba? Everybody, pati ako, tama yan. Trabaho niya yan. And according to the testimony of Arturo Las Cañas, you ordered the killing of June Pala. Niwala kay Las Cañas. Lahat na ng participation ng crime niya, kanya. There's a pattern, Look at the pattern of the crimes. Kanya lahat ng ano. Do you believe that as a policeman? Would I? Ma'am Beth M? Would I? Kanina po, Mr. President, I started my interpellation with acknowledging your courage in taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs, and you said both legal and illegal. The reasons why I asked about Laod Quarry, where human bones were found. The reason why I asked about the Dumoy raid, where 11 Chinese personalities were summarily brought and killed to Laod Quarry. The reason why I asked about the mosque bombing and the killing of June Pala is I wanted to substantiate the courage that I saw on you when you initially expressed taking full legal responsibility to all the victims of war on drugs,
both legal and illegal according to you? You are substantiate. Yes, Mr. President. Where's the proof? Mr. President, I'm anchoring my questions about the separate incidents from your initial statement that you are taking full legal responsibility for all the victims of war and drugs. You said both legal and illegal. Sabi ni Digong, mga ka-JP, you are substantiating yung mga sinasabi? Opo, sabi ni Luistro. Where's the evidence? Sabi naman ni Congresswoman Luistro, Mr. President, I'm anchoring all the statements based on dun sa mga sinasabi mo kanina. Diba? I'm anchoring my questions based on your statement kanina. So kung ibig sabihin mga kababayan, pinagdudugtong at pinagtutugma-tugma ni Congresswoman Luistro yung sinasabi. Yung sagot, nanggagaling din po kay Digong. Hindi po nanggagaling kay Congresswoman Luistro. Kumbaga, si Digong ang naglalatag, nagtatanong lang si Luistro. Binibitag lang siya, kumbaga, pinapainan, mga kababayan. Sumasagot. Dito siya, dito nahihilo. Pag, alam mo, makikita mo talaga itong demeanor ni Digong. Yung kanyang mga sinasabi, kapag kaya niya yung isang tao, bubulihin ka niya. Pero pag hindi niya kaya, mga kababayan, ganito yung ginagawa niya. Nagbabluff. Gaya po ng sinabi ni dating Senator Trillanes, kapag nako-corner mo na si Digong, ibabluff ka niya. Ganito ang style. Yes. Mr. President, you are a long-time prosecutor, correct? And of course, it is very fundamental upon us, all lawyers, the requirements of due process. We are zeroing in on a particular individual now. Due process is the law which hears before it condemns. Due process is the law which requires notice and hearing. If you say so. Mr. President, I hope that we will be reminded that by due process, the end does not justify the means. Kanina po, tinanong din po kayo ni Honorable Brosas about the number of the victims of war on drugs. Tinanong po kayo about statistics, and you lamented na hindi nyo po alam or dala yung records. Now, I want to share to the public the statistics of the victims of war on drugs. We are... Mr. President, this is from PIDEA. I think this is a consolidated effort of Karapatan, Global Witness, National Union of Journalists of the Philippines, the Supreme Court, Rappler, Yes po, iniba ko po yung boses, Ma'am Josephine. Nag-iingat lang po tayo. and the Philippine Drug and Enforcement Agency. We have 6,252 individuals in police anti-drug operations as of May 2022. 27,000 to 30,000 individuals, including those killed vigilant style. 427 activists, human rights defenders, grassroots organizers as of December 2021. Land and environment defenders as of December 2020, 166. Journalists, media workers as of April 2022, 23 victims. Judges, lawyers, prosecutors as of December 2021, 66 victims. And mayors, vice mayors as of December 2021, 28 victims, Mr. President. Mr. President, my question is, when you implement war on drugs, did you strictly comply with the requirement of due process? Yes. Mr. Chair, I will wrap up. Thank you, Mr. President. Mr. Chair, it is my humble submission that contrary to the answer of the former president, I humbly believe that the former president and his war on drugs never complied with the requirements of due process. Huli siya doon. Diba? Tama, Doc, no? Sabi ni Doc Ami Balmeo, Attorney Luistro has an intelligent lawyer streak. Tingnan nyo yung sinasabi. Diba kanina pinagkukwento si Digong, mga kababayan, mga ka-GP Natics, kung paano naging masyadong magaling si Congresswoman Luistro. Mga kababayan, napapansin niyo, si Digong kanina sinasabi niya na umaamin siya, sinasabi niya that he encouraged the policeman to fight back the suspect or the criminals in order for them to die, di ba? Para mapatay na nila at hindi niya napakainin. Ngayon, tinanong siya ni Congresswoman Luistro, kayo ba ay naniniwala sa due process? At kayo ba ay ginagawa niyo ba yung due process? Sabi niya, oo. Pero, kung titingnan ninyo, mga kababayan, it really contradicts the statement from the beginning of former President Duterte na siya ay sumusunod
doon sa due process. Wala nga siyang due process na sinusunod eh. Diba? Pumapatay siya ng tao nang walang process. Walang due process. Wala po yung Bill of Rights. Inaalis nila yon. Sila mismo ang tumatanggal. Pagkakampi nila, may Bill of Rights. Pag hindi nila kakampi, sige lang, papatayin. The statistics show, Mr. President, the huge number of victims of war on drugs. If my memory... Argo, si Duterte naniniwala sa due process? Pagkakampi. Maari yun. Pagkakampi, naniniwala siya sa due process. Pero pag halimbawa, kung totoong naniniwala sa due process, bakit kailangan niya napatayin yung mga kriminal? Bakit kailangan niyang barilin? Bakit kailangan niya itong ilubog? 'Di ba? Bakit kailangan niya itong itapon sa dagat? Oh, sige nga, kung 'yun ang due process. So therefore, naniniwala kayo sa kaibangan at kalokohan at kasinungalingan ng amo nyo. So sabi nga nila mga kababayan, ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Oh. serves me right. During the time of Aquino administration, there are like around 200. And during the present administration, there are around like 200 victims as well of war on drugs. Given this statistics, Mr. Chair, this is almost or around 31,000 victims of war on drugs. If indeed they follow the requirement of due process, wala po dapat ganito karaming patay. At ang dapat, maraming kaso. Yes, Ma'am Beth M, pumasok po yung pakulay mo. Maraming salamat po. At sa mga nagtatanong, Ma'am Answer yes, kung paano magpalipad, sorry po, di ko po alam talaga yan eh. Hindi ko po alam yan. Na pending in court. I hope all of us will be reminded by the fundamental law that no person should be deprived of life, liberty, and property without due process of law. Exactly. By Mr. President's own admission of his accountability, both to legal and illegal actions of the police, it is the humble submission of this representation, Mr. Chair, that the Quadcom is ready to make a recommendation for the filing of the necessary action in court. That is a violation of the law, RA 9851, Act defining and penalizing crimes against international humanitarian law, or at the very least, the murder cases as defined under the revised penal code. To finally conclude, Mr. Chair, last series of questions to Mr. President. So siguro mga ka-GP Natics, ngayon nakikita na natin kung bakit itong si Digong ngayon at ang kampo niya ay nag-iisip to disbar Congresswoman Luistro. It is because, yun nga po, itong si Congresswoman Luistro ay nagre-recommend to file a necessary action, to file a case in court tungkol po dito sa mga pinagagawa ni Digong. At nahulog nga po kasi siya sa bitag na siya mismo ang umamin sa sarili niyang mga bibig. Kaya po, mga kababayan, para kunwari sila ang magaling, para kunwari itong mga ito ay sila yung taong rightful. Diba? Mapalabas nila na sila ang rightful at si Luistro at ang Congress ang mga makakaliwa o mga gumagawa-gawa ng kwento. Kailangan nilang gumawa ng eksena. Kailangan nila si Luistro na i-disbar daw kuno. Oh. Again, to me personally. Because at that time, I was the chairman of the Human Rights Committee of yabang. Point of order, Mr. Chair. What is the point of order, Congressman Acop? We do not know the personality of Attorney Bello. Okay. And he has not been invited as a resource person. And therefore, has no right to speak before this committee. I agree, Your Honor. Mr. I have no contradiction to the manifestation of the Honorable Chair, Congressman Acop. But I just want to inform this body of what the Easter bombing is all about. Because the Honorable Congressman... Easter or Sunday bombing? And she insinuated that as a result of the Sunday bombing, former President Duterte caused the bombing of Muslim mosque. Sabi niya gano'n, pinagbibintangan niya ngayon. Ito kasi yan mga kababayan. Kaya po, kung naalala nyo kanina, yung tungkol po dun sa tinanong ni Congresswoman Luistro. Di ba tinanong niya, binomba mo ba yung mosque? Di ba sabi niya gano'n, ay hindi ko gagawin yan, nanay ko ay Muslim, bakit ko gagawin yan? Tama?
Sinabi po ni Digong yan, nanay ko ay Muslim, kaya nga sabi ko ngayon, hindi ma-justify na kung ang nanay mo ay Muslim, hindi mo na kayang patayin o pasabugin yung yung moske. Bakit? Kasi kung ikaw nga Kristiyano napapatay mo yung kapwa mo Kristiyano. Bakit mo sasabihin ngayon na Muslim ang nanay ko, hindi ko kayang pasabugin yon? Kasi nga, kaya tinanong ni Congresswoman Luistro yon, meron siyang katibayan na video. At ito nga yung video na yon, mga ka-GP Natics. Itong si Attorney Bello, sumausaw pa. Napahiya ka tuloy. Kasi sabi niya ganon, bakit pinagbibintangan mo? Itong piskal, dating piskal pa dati, itong si Digong nung panahon na yon. At ako ang chief ng human rights nung panahon na yon. Ako din ang nag-imbestiga. Sabi niya ganon. Walang kinalaman itong si Digong. Paano yan, mga kababayan? Itong si Digong, nagsalita mismo. This is not true because at that time, Your Honor, he was just a fiscal of Davao City. Okay. I know that, Your Honor, because I was the one who investigated this incident upon the direction of the Integrated Bar of the Philippines. So, for the record, Congressman Luistro, Mayor Duterte or President Duterte was a fiscal at the time of the bombing of the San Pedro Cathedral. So sa madaling sabi, bobo kang abogado ka. Dahil sinasabi mo na hindi si Duterte ang gumawa, pero si Duterte nga ang umamin. Diba? Sa madaling sabi, palpak yung mga intelligence mo, palpak yung pag-iimbestiga mo, Attorney Bello. Yun lang yun. Okay, thank you. Thank you, Attorney Bello. Your manifestation is noted. Thank you very much, Your Honor. Thank you. Thank you. So, I have a 19-second video pakinggan natin of the interview of the former president about the Dumoy bombing. If this representation may be allowed to. I think this is 19 seconds, Mr. Chair. Seconds, okay, please. Secretariat, kindly play. Pakinggan natin maigi Before that, we'd like to acknowledge the presence of Vice President Sara Duterte. Secretariat, can you please play the video? Ito, panoorin nyo yung mga bashers na panauhing pantanga. May I also remind our lawyer friends of the former president to please... I did it because I had to do it for my conduct. Hindi nila na ginawa mo. Kaya yung sa Dumoy. Dumoy. Inubos ko talaga. Inubos niya. Sir President, Mr. Chair. I did it because I had to do it for my conduct. That's it? I reiterate this statement. Di ba? Siya mismo nagsabi, I reiterate the statement. Sa Dumoy, mga kababayan, inubos niya talaga. Ano ka ngayon, Attorney Bello? Ibig sabihin niyang pag-imbestiga mo, walang kwenta. Di ba? Hindi mo nakita na yung katabi mo, yung pinagtatanggol mo, you were the one who investigated the Dumoy bombing, pero hindi mo nakita. Ano yan, bulag ka? O talagang nagtatanga-tangahan ka? Pinagtanggol mo pa si Digong, sa kanya nang galing. Aside from the video, he also said, I reiterated. Diba? Paliwanag, mga kababayan. Ang nakasulat sa reiterate, say something again. Or a number of times, typically for emphasis or clarity. So, kinaklarify ni Digong na siya po ang nagsalita doon sa video. Sa madaling sabi, pahiya na naman ang mga DDS na tagapagtanggol. Pabanatan pa nila si Congresswoman Luistro. Nasabi nilang ganun, bakit pinagbibintangan mo yung si Mr. Duterte? Ba't pinagbibintangan mo si former president, si former mayor? During that time, he was a fiscal at that time. So, hindi niya pa kayang pumatay. Ganun ba ang ibig mong sabihin, Attorney Bello? But the thing is,
your client is the one who manifest. 'Di ba? Hindi yan splice. Ikaw naman, Argo, palusot mo. Kaya ako nga inulit kasi kanina naka-pass forward. Ngayon, tuloy-tuloy. Hindi yan splice. Argo. Alam nyo, yan yung video na kung saan umamin po si Digong right after po nung siya po ay right after nung siya po ay sumalang sa Senado. Mukhang nakulangan at mukhang etong si Digong ay may tama pa ng penta. 'Di ba? Kaya umaamin ang tapang. Maliwanag yun, mga kababayan. Kaya wala kayong kawala dyan. Hindi naman itatanong yan ng isang abogado. Kasi unang-una, abogado yan si Luistro, kasiraan niya yan kapag ito in-splice niya. Siyempre, inintindi niya yan. Yung salita ni Digong. Diba? Itatanong niya ba yan kay Digong na kapwa niya abogado? Kaya nga sabi ni Doc Amy Balmeo kanina, etong si Congresswoman Luistro ay sinusubukan niya kung gaano kagaling na abogado itong si Digong. Nung una, sinabi niya, tinanong niya, ikaw ba ay magtitake ng full responsibility sa pagbomba sa mosque, bla bla bla. Sabi ni Digong, hindi ko po gagawin yan, ma'am. That is stupid statement. That is an idiot statement. Sabi niya ganon, my mother is a Muslim. Hindi ko gagawin yan. Diba? Sabi niya ganon. Kaya kasi Luistro, kung napapansin niyo, ngumingiti-ngiti lang. Talaga ba? Kaya sabi ko, hindi yan ma-justify na porkit Muslim hindi mo na kayang patawin. Kapwa mga Kristiyano, pinapatay mo Diba? Ngayon, sa kanyang salita, mga kababayan, sa kanyang bibig, from the horse's mouth, nanggaling, maliwanag. Kahit ulit-ulitin natin yan, Argo, umamin si Digong, na pinatay niya yon, 'di ba? Ginawa niya yon. Pinasabog niya yung mosque. May ebidensya. Ang dami mga video Paano hindi magiging ebidensya 'yan? At alam niyo may script, 'di ba? May script ang tawag dito script. Hindi may tawag dito yung binibigay ng yung ipinapasa ng Congress at Senado, transcript pala, sorry. Transcript. 'Di ba? May transcript na umamin si Digong. I reiterate that video. Maliwanag 'yun. So okay? So mga kababayan, siguro bukas mas itatakil natin ng buo kung bakit ngayon gusto nila na ipa-disbar si Congresswoman Luistro. Kasi nga sa pool itong si Digong. 'Di ba? Ngayon pag-usapan naman natin mga kababayan. Ito pa. Nako,